Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group. Hello mga kabayan! Narito na ang pinalawak at pinalakas na coverage ng Philippine News Canada Balitang Vancouver nationwide. Mga pangunahing balitang nasagap ng aming news team para sa linggong ito. Mula sa silid balitaan ng Philippine News Canada, kasama ang aming mga field reporters and news correspondents, ako po si Rosette Correa. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang mga kwentong may kaugnayan sa mga buhay ng mga Pinoy dito sa Canada at sa ibayong dagat. Ako po si Marjean Mangawang. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Narito na ang mga pangunahing balita para sa linggong ito. Presyo ng gas sa Vancouver bumababa. Namatay sa shooting sa Saskatchewan, ipinagluluksa. Sex offender sa East Vancouver pinaghahanap ng pulis. Trabahador sa lumberyard namatay. Ang mga taga-Vancouver ay makakaranas pa ng pagbaba ng gasolina sa susunod na linggo dahil sa patuloy na pagbaba ng presyo ng crude oil sa buong mundo. Narito ang report. Kaunti na lang ang babayaran ng mga Metro Vancouver drivers sa pump sa susunod na linggo. Ang presyo ng gasolina ay bumaba ng 3 cents per liter noong isang linggo at inaasahang bababa pa ito sa susunod pang ilang linggo. Tumatakbo ng mga $1.10 pababa ang presyo ngayon ng gasolina. Ang pagbaba ng gasolina ay nagaganap matapos maayos ang mga problema sa Washington State Refinery. Ngunit kahit na bumababa ang presyo ng gasolina, sinabi ng analyst na si Dan McTeague of GasBuddy.com na malaki pa rin ang binabayaran ng mga Canadian drivers kumpara sa mga taga-US at yan ang isang huge loss para sa mga consumer. Seeing a lot of gas stations now in Metro Vancouver going right back up to $6.9. So, will we get there? Only if retailers are prepared to shed those retail margins. But otherwise, we're pretty much stuck in the 102 to 106 range, at least for the next week or so. Sinabi ni McTeague na kulang sa transparency ang Canadian government pagdating sa pagpapahayag sa mga consumer ang tungkol sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina at ng ilang mga basic goods. Sinabi ng acting mayor ng La Loche, Saskatchewan na siya ring member of parliament ng lugar na iyon na nais niyang i-demolish ang eskwelahan kung saan binaril ang ilang estudyante noong isang linggo. Panoorin natin ang balita mula sa La Loche. In a community crushed by tragedy, many came together today. Nais ni Kevin Janvier na ipabuwag at patayuan ng bagong building ang eskwelahan dahil sa trauma na dinanas ng mga pamilyang namatayan. Sinabi niya ito pagkatapos ng meeting niya kasama ang mga provincial and national leaders, pati na rin si Saskatchewan Premier Brad Wall. Personally, I want that school to be rebuilt. Torn down, rebuilt, the whole new structure. Well, because of the trauma that happened on January 22nd, 2016. Isang 17-year-old ang ngayon na charge ng 4 counts of first-degree murder.
Ang suspect ay lalabas sa korte sa susunod na linggo at hindi pwedeng ibigay ang pangalan niya sa ilalim ng Youth Criminal Justice Act. Ang 7 taong na-injure sa shooting ay nasa kritikal na kondisyon sa isang hospital sa Saskatoon ayon sa isang provincial government official. Sinabi rin ni Janvier na ang meeting na naganap ay maayos na natapos, ngunit kinakailangan pa rin nila ng pondo sa kanilang komunidad upang ma-improve ang quality of life ng mga taga-Laloche. Ang mga bandila sa buong Saskatchewan ay naka-half-mast para sa mga biktima ng shooting. Isang 26-year-old na babae ang muntik ng ma-sexual assault ng isang suspect sa East Vancouver noong isang linggo. Panoorin natin ang detalye ng report na ito. Sa kanto ng Windermere Street at East 7th Avenue, ang babae ay pasakay sa kanyang sasakyan nang may humila sa kanyang isang lalaki, sinuntok siya sa tiyan at sinimulang tanggalin ang kanyang mga damit. Sumigaw at nagpumiglas ang babae kaya't narinig ito ng kanyang mga kapitbahay na naglabasan sa kanilang mga bahay. Tumakbo ang suspect nang nagpakita ang mga kapitbahay ng babae. May mga kapitbahay namang hindi nalaman na may ataking nagaganap sa kanilang kalye. It looks like a bird. I say, "Ee!" like that. May ilang surveillance cameras sa isang bahay na nakunan ng pulis ng ebidensya upang ma-identify at mahuli ang salarin. We believe the attack was sexually motivated. Natatakot na ang ilang mga residente sa lugar na iyon na maaaring mangyaring muli ang krimen na ganoon kapag bumalik ang salarin. I'm really scared this morning. I hear about that. Ayon sa mga kamag-anak ng biktima, ito raw ay nasa mabuting kalagayan naman. Ngunit siya ay na-traumatize ng husto, kaya't nakikiusap ang pulis na kung may nalalaman ang publiko sa nangyari at sa salarin, ay ipaalam sa kanilang tanggapan. Uy, alam mo, Marge, nakakatakot yung nangyari sa dalagang yun, ano? Oo nga, Rosette. Alam mo, talagang dapat mag-iingat tayo sa mga ganitong klaseng krimen. Tama yun. Alam mo, tayong mga kababaihan talagang dapat mag-iingat dahil may mga kasong rape and assault na dumadami ngayon dito sa Vancouver. Dingding na lumuluha sa Surrey, milagrosa raw? Dahil dito, daan-daan ang mga bumibisita sa isang apartment sa Surrey upang maobserbahan ang di umano'y weeping wall. Panoorin natin ito. Sa nakaraang 19 na araw, patuloy umano na may umaagos na langis sa dingding ng isang apartment sa Surrey. Ayon sa pamilyang Aliyah na nakatira sa Evergreen Apartment, sa nakaraang 3 taon, unang beses pa lang nila itong nasaksihan. Maraming bisitang tao ang naniniwalang sila ay nakakasaksi ng isang himala ng Birheng Maria. Dahil dito, sila ay nagdasal at nangolekta ng langis na umaagos sa dingding. Ito ay hindi isang bihirang insidente sapagkat marami na ang ganitong pangyayari sa buong mundo. Sinabi din ng pamilya Aliyah na nakipag-ugnayan na sila sa kanilang parokya. Ang pamilya Aliyah ay nagsasabing ang langis ay banal at naghahatid ng mensahe na tayo ay magdasal para sa bansang Iraq, Syria, Lebanon at lahat ng bansa. 2 empleyado ng United Gateway Logistics ang nasawi nang sila ay matabunan ng gumuhong mga kahoy habang sila ay nagtatrabaho. Panoorin natin ang kabuuan ng report na ito. 2 kalalakihan edad 60 at 65 ang di umano'y namatay kamakailan sa isang lumberyard sa Queensboro noong Sabado, Enero 23. Ang 2 biktima ng aksidente ay namatay kaagad nang sila ay matabunan ng isang tumpok na tabla sa United Gateway Logistics. Naturingan umano na ang kumpanyang United Gateway Logistics ay nabigyan na ng maraming paglabag ng WorkSafe BC dahil sa umano'y hindi ligtas na working conditions. The scene itself was unwitnessed, so that is something that our investigators will take into account. Noong nakaraang 2 taon, 18 infractions na ang na-issue kabilang na ang walang first aid attendant, kakulangan sa forklift training, walang regular na safety inspection, hindi tamang pangkasuotan sa trabaho at hindi ligtas na forklift loads. Nakagawa ng ilang pagbabago at pagpapabuti ang kumpanya,
para pagtuunan ng pansin ang ilan sa mga paglabag ngunit hindi kailanman sila naisyuhan ng multa. Isang stop work order ang inisyu matapos ang insidente at patuloy na sumasailalim sa investigasyon para matukoy ang kadahilanan sa di umano'y dahilan sa paghantong ng aksidente. I want to ensure that going forward that this kind of thing doesn't happen again in the future. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Ilang estudyante ang nagnanais na maalis ang stigma na pumapaligid sa mga taong may mental health issues ang nag-sponsor ng youth-led summit sa Grouse Mountain. Alamin natin ang balita mula sa North Vancouver. Kasama ng mga kabataan sa pagpapatakbo ng summit ng Vancouver Coastal Health, Bell Canada at ang Canadian Mental Health Association. Ang summit na pinamagatang Talk at the Top Summit ay nag-imita ng mga 20 schools mula sa Pemberton hanggang Deep Cove upang pag-usapan kung papaano mag-commit sa mga initiative ang mga kabataan na dadalhin nila sa kanilang mga eskwela ang mga issue sa mental health. Ito ay paghahanda para sa National Child and Youth Mental Health Day na gaganapin sa Mayo. Ang libreng event na ito ay ginawa upang magkaroon ng safe environment ang mga youth leaders para mag-collaborate with their community at service providers na magplano ng aksyon na makakabawas ng stigma sa mga taong may kapansanan or mental health illness. Ang summit ay nasa ika-4 ng taon at nag-kick off ang grupo noong Saturday, January 23 sa pamamagitan ng isang concert sa City of North Vancouver Atrium. Noong linggo naman, nagsama-sama sila sa Grouse Mountain. We do dental health. I'd be thrilled. And I think that it's changing the conversation at the dinner table with families and having kids feel comfortable about reaching out for support. Isang delikadong road rage ang nakuhanan ng dash cam sa Trans-Canada Highway na kumuha ng atensyon sa ICBC Road Safety. Panoorin natin ito. Naglunsad ng investigasyon ang RCMP kaugnay ng insidente dahil sa isang potential na kaso ng mapanganib na road rage sa Highway 1. Isang pickup truck at sedan ang itinuturing na kasangkot sa ilang agresibong mabilis na maneuvers. And that could cause a serious injury, even a fatality. It's really dangerous behavior. Maibang footage ng insidente ang di umano'y nakuhanan ng isang dashcam ng isang nagmamaneho at ito ngayon ay sinusuri na ng RCMP. Dangerous driving causing death or dangerous driving causing injury and leaving the scene of a crash, those are criminal offenses. So and they carry penalties of up to 10 years in prison. Hopefully the police will be able to find the driver and at least caution them. Mahirap talaga maging maingat sa daan, ano Marge? Kasi kahit na anong ingat ang gawin mo, may mga motorista talagang iba ang iniisip, sila lang, sarili nila lang iniisip nila. Tama ka dyan, Rosette, at dyan nagsisimulang aksidente. At pati na rin ang mga pagkamatay ng mga motorista. Tama yon. Alam mo, kaya kayo mga kabayan, cool lang kayo sa pagmamaneho at ipasa Diyos na lang natin ang mga opensa sa atin ng ilang mga motorista. Tama ka dyan. Hinay-hinay po lamang sa daan, mga kabayan. Sinabi ng isang retiradong police general na may hawak siyang kritikal na ebidensya na magpapatunay na mayroon daw planong pagtatakip sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong Enero 25, 2015 na ikinasawi ng 44 na kasapi ng Special Action Force ng Philippine National Police. Alamin natin ang detalye ng report mula sa Manila.
Sa isang media forum sa Quezon City, sinabi ni retired Police Chief Superintendent Diosdado Valeroso na isang digital audio recording ang ipinadala sa kanya ng may pag-uusap ng isang mataas na opisyal ng gobyerno at isang mambabatas na nangyari umano 1 o 2 araw matapos maganap ang Mama Sapano encounter. Natanggap daw niya ang naturang kopya ng audio recording na may habang 15 minutos sa pamamagitan ng email nito ng nagdaang Martes, Enero 19. Hindi sinabi ni Valeroso kung sino ang nagpadala ng naturang audio recording kung saan pinag-uusapan daw ng 2 personalidad ang tila pagtatakip sa naganap na Mama Sapano encounter para hindi maapektuhan ang ginagawang pagtalakay ng Kongreso sa Bangsamoro Basic Law. Ang BBL ay kasama sa usapan ng Aquino Government at MILF. Isusumite umano ni Valeroso ang naturang audio recording sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senator Grace Poe na muling magsisiyasat sa Mama Sapano encounter sa Miyerkules, January 27. Isang taon na ang nakalipas mula nang matapos ang madugong engkwentro sa Mama Sapano. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw natatanggap ng pamilya ng SAF-44 ang ipinangakong tulong ng gobyerno. Narito ang report. Ayon sa gobyerno, mahigit 180 million pesos na ang naipamahagi sa mga pamilya ng Fallen 44. Pero ayon sa pamilya ng mga biktima, sa anibersaryo ng engkwentro sa Mama Sapano, wala pa rin natatanggap na tulong ang mga pamilya ng Fallen 44. Hindi pa naka-recover. Hanggang ngayon. Siguro, wala pa yun na kay inaasahan sa pamilya na kung ano ang matanggap sa isa, parehas yan ang matanggap nila. Hindi sa 2 lang. Ganito na lamang ang hinagpis ng pamilya ni PO2 Romeo Senin sapagkat hindi pa rin napapanagot ang mga nasa likod ng nangyari. Ang mas ikinasasama ng kanilang loob ay 2 lamang sa SAF-44 ang nalamang gagawaran ng Medal of Valor ni Pangulong Aquino. Unfair ang ginawa nila. Kasi dapat may mga award rin makuha nila doon sa pangyari. Patay sila eh. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang PNP ukol dito. Subalit, sinabi ng palasyo na patuloy sa pamamahagi ng tulong sa mga naiwang kaanak ng SAF-44. Aabot daw ang halaga nito sa mahigit na 188.3 million pesos. Igagawad ang Medal of Valor kay Senior Inspector Ged Nagtagbi at kay PO1 Romeo Sempron na tumayong lead gunner ng blocking force. Ang 42 naman ay gagawaran ng Distinguished Conduct Medal. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Ikinalungkot ng actor at Quezon City Councilor Roderick Paulate ang paratang na korupsyon laban sa kanya na naging dahilan para sibakin siya sa pwesto ng ombudsman. Alamin natin ang balita mula sa Quezon City. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Paulate na nalulungkot di umano siya sa naging desisyon ng ombudsman at sa mga balita na lumabas hinggil dito ay pawang exaggerated. Sinabi niya na nakakalungkot nga raw ang balita kasi minsan OA or overacting ang news. Ayon sa kanya, hindi naman ito malaki ngunit sobrang pinalaki lang ng mga nasa likod nito ang kasinungalingang ito. Noong 1 linggo, iniutos ni Ombudsman Conchita Carpio Morales ang pagsibak kay Paulate matapos mahatulang guilty kasama si Quezon City Representative Francisco Calalay sa administrative offense na falsification of documents
serious dishonesty at grave misconduct dahil sa pagsasama ng ghost employees. Dahil dito, hindi na sila maaaring humawak pa ng ibang posisyon sa gobyerno at hindi maaaring tumanggap ng kanilang retirement benefits. Ayon sa Ombudsman, merong 30 ghost employees si Paulate mula noong Hulyo hanggang Nobyembre 2010 na tumanggap di umano ng 2,500 pesos hanggang 5,000 pesos na sweldo kada buwan. Hinahangaan ng isang motorsiklista sa Pilipinas nang balikan niya ang isang mamang naka-wheelchair na umaakyat ng tulay. Panoorin natin ang random act of kindness na ito. Kumalat sa social media ang kabutihang ginawa ni Kervin Noel Marilag nang tulungan niya ang isang person with disability or PWD. Paakyat ng tulay sa Pasig City sa barangay Bagong Ilog ang mamang PWD nang makita ni Marilag na hirap siyang umakyat ng tulay. Ang random act of kindness na ito ay nakuhanan ng kamerang nakakabit sa helmet ni Marilag. Nang makita ni Kervin ang naka-wheelchair, bumaba ito sa kanyang motor, binalikan ang PWD at itinulak ito hanggang sa malampasan nito ang paahon na porsyon ng tulay. Nagpapasalamat ang lalaki at natuwa rin ang ilang motorista sa ginawa ni Kervin. Lucky Aces muli na namang gumawa ng ingay sa larangan ng pagsasayaw. Ito ay matapos na makapasok sila sa top 5 sa Dance Kids competition sa Pilipinas. Panoorin natin ito. Sa 8 dance teams, 5 lamang ang makakasama sa susunod na round ng Dance Kids at ang Lucky Aces ang isa sa 5 napili ng hurado. Sa sobrang tuwa ni Bong Navarro, Jorcel Dapat-C at Andy Alvis, napatapak sila sa dance pad sa loob ng 5 segundo nang nagsimulang magsayaw ang duo ni Lucky Ancheta at AC Bonifacio, ang hip-hop team ng taga Vancouver. Sinabi ni Bong na ngayon lang sila nakakita ng lahat ng dance styles ng hip-hop, street dance, at iba't ibang klaseng sayaw sa isang routine. Parang roller coaster daw ang pakiramdam ni Jorcel sa performance ng 2 dancers. Ang Lucky Aces ay lalong sumikat nang imbitahan sila mag-guest sa Ellen DeGeneres show. Ilang contest na rin ang sinalihan ng 2 sa BC kung saan sila nagkamit ng maraming award. Nag-guest din ang 2 chikiting sa concert ni Ariana Grande dito sa Vancouver noong 1 taon. Nagkaroon sila ng pagkakataong makilala at makasayaw sa stage ang dance crew ng show at sumayaw sila sa isang kanta ni Ariana. Nais pong ipaalam sa atin ng Philippine Consulate dito sa Vancouver na nakahanda na po ang registration for voting sa konsulado. Pakinggan natin ang pahayag ni Consul Anton Mandap. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating mga kababayan na nakapagparehistro para sa eleksyon sa Pilipinas. Malapit na po ang ating eleksyon, so gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang ipaalam sa ating sambayanan kung sino ang ating mga napupusuan na kandidato. Gamitin po natin ang pagkakataon na ito upang maiparinig ang ating boses sa ating mga kababayan. Yung po mga nakapagparehistro, either marireceive po ninyo yung inyong balota sa inyong tahanan or mabibigyan kayo ng pagkakataon na bumoto ng personal sa konsulado. So, antabayanan po natin. Maraming salamat po.
At yan ang mga balitang nakakatuwang matanggap galing sa Pilipinas, di ba Marge? Oo nga, Rosette. Tama ka dyan. At syempre, masarap din ang balitang sinusuportahan tayo ng Kabalen Sweets Restaurant at Catering sa New Westminster tuwing tayo ay may taping. Tama yun. Salamat po sa inyong generosity. At syempre, welcome aboard, Marge. Welcome aboard, and we are very proud to have you to join us dito sa Philippine News Canada Balitang Vancouver. Maraming salamat. It's my pleasure to be here. At dito na naman nagtatapos ang aming balita para sa linggong ito. Kung kayo ay may mga komento, mga issue o balitang nais ninyong ibahagi sa aming programa, ang PNC ay bukas para sa inyong lahat. Maaaring mag-email lamang po sa balitangvancouver@gmail.com o tumawag sa 604-588-6397. Kami ay nagagalak habang patuloy na naglilingkod sa inyong lahat. Samahan ninyo kaming muli sa susunod naming episode. Ako po si Rosette Correa. At ako naman po si Marjean Mangawang. Ito ang Philippine News Canada Balitang Vancouver. Nako, we're so proud to have you with us to serve the Filipino community. Thank you. Thank you so much. It's my pleasure, and like I said, yun po ang gusto ko na maging involved at makatulong sa Filipino community. Nako, may your tribe increase. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Dollar Smart 99 cents App Store, located at 4811 Diesel Beach Way in Richmond. Telephone number 604-207-0072. Josephine's Restaurant and Catering. We offer lutong bahay Filipino dishes and desserts. Try our crispy pata, lumpiang Shanghai, pancit palabok, rellenong manok, and many more. We serve halo-halo, leche flan, and other traditional Filipino desserts. For events and special occasions, Josephine's also offers catering services and takeout party trays. For authentic Filipino cuisine and true Pinoy taste, try Josephine's Restaurant and Catering, 2650 Main Street in Vancouver. Philippine News Canada is brought to you by Rayford Media Group.